Alam nyo, kapag naririnig natin ang pangalang Takawayan sa Quezon, ano ba yung unang pumapasok sa isip nyo? Malamang isang malakit matayog na bundok, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa likod ng bundok na yan may mga nakatagong yaman, mga talon, kakaibang halaman, at mga kwentong puno ng hiwaga? Halika, samahan nyo ko at sabay nating tuklasin ang mga ito. May sinabi ang National Commission for Culture and the Arts na talagang tumatak sa akin. Sabi nila, hindi lamang isang inventaryo ang inyong ibinigay sa amin, kundi ang kwento ng inyong mga komunidad. At yan mismo ang puso ng paglalakbay natin ngayon. Hindi lang tayo basta titingin sa mga lugar, kundi papakinggan natin ang kwento sa likod ng bawat isa. So, handa na ba kayong maging parang mga treasure hunters? Kasi itong Tagkawayan Cultural Mapping Project para talaga siyang isang treasure map. At ngayon, bubuksan natin yan at aalamin natin kung ano ba talaga ang mga lihim na nakatago rito. Siyempre, ang bida sa mapa na yan ay ang Bundok Baliwag, isang dambuhalang bundok na may taas na 414 meters, simbolo ng kasaysayan at alamat. Ito yung kilalang-kilala na landmark ng Tagkawayan. Pero, yun na ba yun? Ano kaya ang mga kwentong hindi pa natin alam na nagtatago lang sa lilim ng bundok na ito? Okay, so mula sa sikat na bundok, dadalhin ko naman kayo sa mga lugar na medyo tago, mga sikretong paraiso, ika nga. Maghanda tayong dumaan sa mga landas na hindi pa masyadong nadadaanan dahil hahanapin natin ang mga nakatagong talon ng Tagkawayan. So eto na, may tatlo tayong pangunahing talon na may kanya-kanyang kwento. Andyan ang Balagbag Falls na parang hagdanan ng kalikasan. Ang Magara Falls na yung pangalan palag nangangako na ng kagandahan. At ang Maniknik Falls na sa kabila ng maliit na pangalan ay may nakakagulat na laki. Interesting yung mga pangalan, no? Tara, isa-isahin natin. Unahin natin ang Balagbag Falls. Imagine niyo to, isang talon na may dalawang palapag o two-tiered, tapos napapaligiran pa ng mga puno na siguro daan-daang taon nang nabubuhay. Ang pangalan nitong Balagbag ay galing daw sa isang bundok na parang nakahiga o nakabalagbag sa lambak. Ang ganda ng imahe, no? Parang siya yung nagbabantay sa talon. Sunod ang Magara Falls. At totoo nga, Magara talaga siya. Pero alam niyo ba, itong napakagandang lugar na to ay may medyo madilim na nakaraan. Dati pala, ang tawag dito ng mga lokal ay Highway 55. Isa itong lihim na daanan para sa mga magsasaka at pati na rin ng mga rebelde noon. Isang paalala na kahit ang pinakamagandang lugar, may mga kwentong hindi natin inaasahan. At panghuli, ang Maniknik Falls. Maniknik parang ang liit pakinggan, di ba? Galing kasi yan sa isang napakaliit na insekto. Pero huwag kayong magpapalinlang dahil itong talon na to ay isang higante. Umaabot ng 60 to 80 feet ang taas. Grabe. At ito pa ang isang trivia. Dati pala para itong personal swimming pool ng isang makapangyarihang pamilya noon. Wow! Okay, so medyo nabasa na tayo sa mga talon. Ngayon naman, ilipat natin ang ating tingin mula sa tubig papunta sa mga natatanging halaman at hayop na nakatira sa mga lihim na lugar na to. Sila ang mga buhay na hiyas ng kagubatan. Paano mo malalaman ang oras kung nasa gitna ka ng bundok at walang signal? Well, para sa mga taga-Tagkawayan, simple lang. Makinig ka lang sa orasan ng bundok, ang Rufus Hornbill o mas kilala bilang kalaw. Ang huni kasi nito ang nagsasabi sa mga magsasaka kung umaga na, tanghali o kung palubog ng araw. Ang galing, no? Isang natural na orasan. Pero hindi lang orasan ng kalaw. Tinatawag din silang magsasaka ng kagubatan. Bakit? Kasi sila ang nagpapakalat ng mga buto ng pili na tumutulong para manatiling malusog ang gubat. Kaya napaka-importante nila. Ang nakakalungkot lang, dahil sa poaching o iligal na panghuhuli, unti-unti na silang nawawala. Isipin nyo, anong mangyayari sa gubat kapag mawala ang mismong magsasaka niya? Okay, ito medyo kakaiba. Isang halaman na kumakain ng hayop? Oo, tamang narinig nyo. Ito ang pitcher plant, isang carnivorous plant. Isa siyang predator na kayang-kayang humuli at kumain ng mga insekto, paniki at kung minsan pati maliliit na daga. Wild, di ba? Talagang puno ng sorpresa ang kalikasan. Alam nyo, itong pitcher plant may dalawang kwento. Sa isang banda, para sa mga katutubo, isa itong napakahalagang halaman, gamot sa sakit sa tiyan at high blood.
Pero sa kabilang banda, naging isang trendy na plantita houseplant siya na binenta ng libo-libo. Tapos, nung nawala na sa uso, anong nangyari? Itinuring na lang na parang damo. Ang lungkot isipin kung paano natin minsan binabaliwala ang mga bagay na may tunay na halaga. So, nakita na natin ang mga anyong lupa at tubig, pati na rin ang flora at fauna. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Dahil sa mga lugar na to, dito nagtatagpo ang kalikasan at ang alamat. Balik tayo sa Bundok Baliwag. Hindi lang pala siya basta bato at lupa. Para sa mga taga roon, isa itong lugar na puno ng hiwaga. May ermitanyo daw na nagbabantay, may mga naririnig na misteryosong tunog ng tambol, at dito rin daw kinukuha ang mga anting-anting para sa proteksyon. Maniniwala ka man o hindi, parte yan ng kwento ng bundok. At yung mga talon, may sari-sari rin silang kwento. Sa Balagbag Falls, may isang mahiwagang babae daw na nakikitang naliligo. Habang sa Maniknik Falls naman, may isang engkanto na pwedeng magligaw sa mga taong walang galang o respeto. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na kailangan nating magbigay galang sa kalikasan. At kapag hindi ka nagbigay galang, dyan napapasok ang konsepto ng bate. Isa itong misteryosong sakit, panginginig at lagnat na sinasabing tumatama sa mga nakakadisturbo sa mga sagradong lugar at sa mga espiritong nakatira doon. Para siyang babala mula sa kalikasan na dapat tayong umayos. Isang aral na napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon. Matapos nating mamangha at matuto sa mga kwento at hiwaga ng Tagkawayan, kailangan din nating harapin ang isang masakit pero napakahalagang katotohanan. Ang pamanang ito ay kailangan nating protektahan. Lahat ng pinag-usapan natin, lahat ng magagandang lugar na to ay nasa panganib. Nandyan yung illegal logging malapit sa mga talon, yung poaching sa mga hayop tulad ng kalaw para gawing pet. Pati yung mga halaman tulad ng pitcher plant kinukuha rin. At syempre yung pagkasira ng tirahan nila dahil sa paglawak ng sakahan. Ito yung mga kalaban na hinaharap natin ngayon. So ngayong namapana ang mga ito, ngayong alam na natin na nandyan ang mga kayamanang ito, ang tanong ay hindi na ano ang nandoon, kundi paano. Paano natin sisiguraduhin na hindi sila mawawala? Paano natin sila protektahan para sa mga susunod pang henerasyon? Ang sagot, nasa ating mga kamay na yan.